Ang pagkakaroon ng masagana at sapat na pagkain para sa mamamayan ng isang bansa ay isa sa mga mithiin na magkatulong na itinataguyod ng pamahalaan at mga industriya na may kinalaman sa agrikultura. Ang isang malago at masiglang agribusiness industry ay kinakailangan katuwang ng mga teknolohiya at iba pang suportang ibinibigay sa mga magsasaka at mga nasa pag-aalaga ng livestock, poultry, mga lamang tubig at iba pa. Ano nga ba ang agribusiness at bakit mahalagang patuloy itong pag-aralan at itaguyod na kahanay ng mga disiplinang agham na tulad ng agrikultura at mga kaugnay na larangan? Ngayong hapon, tunghayan natin ang perspektibong nagmumula sa mga kabataang nag-aaral ng agribusiness bilang isang disiplina. Ang mga tatayong tagasulong ng negosyo at mga pamamaraan sa sistema ng agrikultura sa hinaharap. Mula sa produksyon hanggang sa pagdadala nito sa ating hapagkainan at sa larangan ng komersyo at ekonomiya. Kasama natin live and alive sa ating studio, ito mga nagagandahang dilag, sina Marigold Mendoza, Budget and Finance Director for itong taon nilang kanilang yung event nila sa UP Agribusiness Society, at si Rachel Bihek, Program and Participation Director ng UP Agribusiness Society. So magandang hapon Marigold and Rachel. Magandang hapon po. Ayun. Magandang hapon po. Muntik pang mag-duet. Oh. Pwede rin naman magsabay. So welcome sa Radio Henyo. First time niya, di ba? I'm sure. Yes po. Thank you so much. Pero hindi ito ang last time, di ba? So siguro ang tatanungin ko muna si Rachel. Ano ang agribusiness at bakit ito mahalagang pag-aralan at itaguyod bilang isang larangan? Yung agribusiness po kasi hindi pa po siya ganun kakilalang termino. Marami po sa mga tao medyo banyaga pa po o foreign yung salitang agribusiness. Kapag sinasabi ko po yung kurso ko sa mga tao, sinasabi nila, agribusiness. So, nagtatanim ka. Ganon. Oo. So, ayun po. So, yung agribusiness po kasi ay mingling po siya ng agrikultura at business. Bale, lahat po ng ani o produkto, basta po nagsimula sa input, proseso, production, market, hanggang po sa mapunta sa consumer. So, in short, farm to table po ang approach. Hindi lang po siya nakukulong sa konteksto ng pagtatanim. Madami po siyang nakikita, malawak po yung sakop niya. Halimbawa po, yung sapatos po natin ngayon, yung swelas mula sa rubber. Yung damit po natin mula sa fiber. Sa cotton, sa fiber. So, ayun po, madami po siyang scope and mahalaga po na pinag-aaralan natin yung agribusiness para po sa food security dahil nga 'di ba po lumalaki na yung populasyon natin. Pero hindi naman po ibig sabihin na lumalaki din yung lupang sakahan natin. Well, in fact, lumiliit po ang lupang sakahan natin. So mahalaga po na papag-aralan natin ang agribusiness para po sa food security at isa pa po, malaki po ang sektor ng agribusiness sa milyong-milyong Pilipino na nagtatrabaho po. Oo, ayun kaya talaga ng tayong mga Pilipino ay patuloy na itataguyod, hindi lang yung ating pagkain, mataas ang presyo, pero pati yung mga negosyo, na kaakibat nito. Kasi hindi lamang sa food security, but pati na rin sa ekonomiya. Kasi karamihan ng ating mga export products din ay galing sa agrikultura. Oo. So, ano ang layunin nitong inyong organisasyon, yung UP Agribusiness Society bilang isang organisasyon? Bago ko lipatan si Marigold, okay Rachel. Po. Ang UP Agribusiness Society po ay isang akademikong organisasyon sa University of the Philippines, Los Baños. Eksklusibo po itong organisasyon na ito para po sa mga mag-aaral ng BS, Management, Agribusiness, and Entrepreneurship po. Layon po, bilang mga agribusiness student po, layon po namin na ipalawig po yung konsepto ng agribusiness sa masa at himukin po yung mga isang ka-estudyantehan na tahakin din po yung kursong ito. Oo nga, kailangan natin yan kasi pag wala yung mga experts dyan sa agribusiness, baka hindi natin maitaguyod mismo yung mga produkto ng agrikultura. Oo. Kaya nga ito mahalaga itong susunod kong tanong para kay Marigold. Ano yung nagtulak sa inyo para isagawa ang Youth Leaders of Agribusiness Congress? O ano ba to? YLAC o ILAC? YLAC po. YLAC. Ayan. Ano ang YLAC at bakit ninyo yan naisip, Marigold? Ang YLAC 2024 po ay Youth Leaders of Agribusiness Congress na kung saan inorganize po ng UP Agribusiness Society, yung organization po namin. And last year po, yung first launching ng event na to.
And yung reason po behind kung bakit po namin to ginawa, kasi throughout our 50 years po last year, parang wala pa po kaming national event na nagawa throughout those 50 years. And last year po, parang in-aim na po namin na magkaroon ng something bigger po, national event, na alam namin mas makakapag-contribute, mas makakapagbigay ng mas malaking impact sa agribusiness sector po. Ayun, talagang maganda ito kasi parang sinasanay ninyo yung mga future leaders sa agribusiness. Yes, po. Oo. Kasi karamihan din ng magjo-join ay agribusiness ang kanilang kurso, ganun ba yun? Yes po. Bali mas preferred po namin is yung agribusiness, pero open din po siya sa other courses po na kung saan makakatulong din po sila para mas ma-identify po yung problems ng mga businesses and i-analyze po nila yung cases and makapag-produce po sila and makapag-solve po sila ng problems gamit yung mga courses nila ngayon. So normally ilan yung sumasali tas ilan yung nasasala at naglalaban-laban dun sa kompetisyon? Based po sa competition po namin last year, ang mga participants po namin doon ay around 40 po. And then sinala po namin sila sa 10 groups. And then yung winners po namin ay nasala pa po sa 3 winners po. Champion, second placer, and then yung third placer po. Oo, I'm sure may team yan. Syempre doon nila itutuon Apa. yung kanilang mga pitch, yung mga proyekto na kanilang ipopropose. So Yes, may tema ba? Meron bang parang pinag-uusapang direksyon yung kanilang proposals? Yes po. Bali yung team po ng WILAC po namin ngayon is YIELD, youth involvement and engagement in the limitless development of the agribusiness sector in the country po. And yung competition po na ito ay hindi lang po basta contest. Nagbibigay din po kami ng mga workshops, ng agri-talks, and then meron din po kami mga mini job fair po na nagbibigay po ng mas malaking opportunities po kapag sumali po kayo sa event namin. Oo, kasi ito ay ina-announce pa lamang ninyo for 2024, no? Yes po. Oo, kasi meron kayong 2023, ayun yung mga winners, pinapakita natin sa screen, Yes, ano? po. So, mukhang napakaganda nung naging results nung 2023. Magkano naman yung premyo? Yan ba? Kasi puro mga galing sa iba't ibang mga universidad dyan, mga agribusiness, students. So, how much are we talking about Yes na po. premyo para naman mag-interesado sila? Yes po, since national competition nga po to, and last year po, meron po from Mindanao, from Visayas, and Luzon din po, marami din po from Luzon. And yun po, sa mga interesado pong sumali, wag na po kayong magdalawang isip kasi may nag-aabang po sa inyong 50,000 cash prize po sa champion, 20,000 cash prize naman po kapag second placer, and 10,000 cash prize po for the third placer. And meron pa rin po kaming mga special prizes sa mga other participants po. Ayun. So, anong plano nyo sa hinaharap, Rachel, para sa WILAC o iba pang mga projects? Plano po namin na i-maintain po yung mga activities namin, and syempre po mas malawak po sana yung maabot ng mga programs namin, especially po sa mga kabataan at saka sa ating mga magsasaka. Kasi gusto po namin talagang matulungan yung agribusiness sector, and gusto po namin makita nila yung beauty ng agribusiness and maging leaders po sila themselves kahit na hindi agribusiness yung courses na tinitake nila. Kasi diba recently po kaliwat kanan yung news about agri-supply chain problems. Yes. Kaya nga siguro ang mahal ng ating mga produkto ngayon, baka hindi masyadong napagtutuunan ng pansin mismo yung bahagi ng pangangalakal, yung mula siguro sa pagbili ng produkto or even yung ginagamit na mga equipment, 'di ba? Kasama yan sa agribusiness, yung mga farm systems, right? Machineries and equipment. Ayun, kaya naman pala ang lawak ng coverage ng agribusiness. So, talagang kayo ang susi para maging successful yung ating agricultural development. Hindi lamang yung magsasaka at mga mangingisda o nag-aalaga ng mga baboy, mga kung ano man, na mga paghahayupan. Pero talagang nakasalalayan doon sa susunod, yung pagpapasahan nila ng produkto o mismong sa paggawa ng agrikultura. Katuwang kayo o hindi kayo after. You come
within the process of agricultural production. Ayun. Kaya naman napakalaki ng role ninyo. Mamaya sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin kung papaano ba sumali diyan sa inyong YLAC na yan. Ano yung Youth Leaders of Agribusiness Congress o YLAC. Marami pa ako itatanong dito sa mga dalaginding na guest ko ngayon na naggagandahan. O diba mga kahenyo, tignan naman ninyo mga third year ano pa lang yan agribusiness students ng UPLB yan. Pero napakagagaling sumagot at napakalawak na ng kanilang pananaw tungkol sa role ng agribusiness sa development at sa food security. So ang gusto kong itanong sa kanilang dalawa bago doon sa kanilang mga announcements ng mechanics, ano nagtulak sa inyo para piliin ang agribusiness? Marigold? Initially po, yung plan ko po talaga is sa side po ng business. Gusto ko po yung accountancy finance po. And then, nung nag-apply po ako sa UPLB, wala po siyang specific na finance lang, ganyan po. Tapos nakita ko po yung agribusiness. Nung start po, hindi ko pa po talaga nagigets. Pero nung inaaral ko na po, nalaman ko po na sobrang lawak po pala talaga ng sakop niya. Sobrang daming opportunities po na nag-aabang sa amin. Hindi lang po yung finance na gusto ko. Natutunan ko na rin po yung HR, yung agri side, kung paano po kami makakatulong, kung paano po namin maa-apply yung pagiging accounting side ko po, kung paano, yung finance side ko po, paano po kami makakapag-produce ng budget para sa agriculture, and paano po kami makakapagbigay ng value dun sa mga ani ng farmers, and paano po makaka-reach yun sa markets nila nang mas malaki po yung kikitain. Ayun po. Talaga naman, talagang alam mo yung value kasi ng disiplina, kaya yan ang iyong pinili. Siguro may nag-guide sa'yo, tungkol sa career na pwede mong kunin at makatulong ka rin at the same time sa ating bayan. Ikaw naman, Rachel, paano mo naman na desisyonan na mag-agribusiness? Actually, same po kami ng kwento ni Marigold. At first, gusto ko po talaga ng regarding about management. Pero while scrolling po sa portal ng UPLB, nakita ko po yung agribusiness. Sabi ko, wow, may agribusiness pa lang. Course. And then, nag-research po ako about it. And then, hanggang sa umantong po ako na nakakita ko ng statistics na only 3% lang daw po na mga graduating high school students ang nagpupursue into agriculture. And nakakalungkot po na sinasabi nilang ang Philippines ay isang agricultural land. So parang also din po while growing up, madaming connotation kapag sinabing isa kang magsasaka. Gusto ko pag sinabi kong ako ay isang magsasaka, iangat natin, di ba? Proud ka, I am a diba? proud farmer po. Or I am a proud agribusiness woman. Po. May diba? mantra po ako actually. Sige nga. Sabi ko, Gora. estudyante today, agripreneur tomorrow. Di ba? Kasi hindi lang naman ibig sabihin nun ay ikaw ay magiging empleyo, ikaw ay siguro magkakaroon ng mga amo, di ba? Pwede rin ikaw ay magkaroon ng isang negosyo na related sa agriculture. Siguro ang pinakamaganda dun sa course nyo, yung makakatulong kayo sa mga magsasaka. At maitataguyod natin ang buhay at ang kalusugan ng ating mga kapwa Pilipino. Ang atin sigurong huling oportunidad para kayo ay makapanawagan at maimbita ang inyong mga kapwa agribusiness students from other universities and also from UP, right? Pwede rin sila. So, unahin natin muna si Project Director, si Miss Marigold. Ayun nga po, iniimbitahan po namin kayong lahat ng nagtitake po ng agriculture, agribusiness, and other related fields po, and open po sa lahat ng universities dito po sa Pilipinas. And this event po is 3-day event na kung saan marami po kayong matututunan, marami pong exciting experiences and opportunities po na nag-aabang po sa inyo. Yun. Ikaw naman, Rachel? Ayun, since nasabi na ni Marigold, siguro iiwan na lang natin na i-encourage natin ang ating kapwa kabataan na isa praktika ang ating teorya. At paano mag-join ng youth leader? Saan sila pupunta na website or any Facebook page? You can reach us po sa aming email, youthleadersofagribusiness@gmail.com, and also mag-submit lang po ng 3 to 5 video entry sa aming Gmail. Ang mga instructions po ay nasa aming YLAC Facebook page. Yung mga ulitin natin ang website?
YLAC, Youth Leaders of Agribusiness 2024 po ang aming FB page. And you can reach us on our email, youthleadersofagribusiness@gmail.com. Napakalinaw. Again, pwede kitang kapalit. Dumadaming kapalit ko dito. Kanina si Sir Chico, ngayon itong dalawang magandang dalaga. So maraming salamat sa inyo. Siyempre, malaki ang aking aasahan sa inyong, not lang dun sa event nyo ha, pati sa inyo. Dahil alam ko, kayo ay patuloy na magtataguyod ng larangang ito at sana wag kayong umalis dyan sa nyo, no? Sa inyong mga field. At kung sakali mang yan ay inyong iwanan, sana patuloy niyong itaguyod ang agrikultura o ang industriya ng pagsasaka. At ano pa ba yung isa? Paghahayupan, ano? Livestock, fisheries, and of course, agriculture. Thank you very much, Ms. Marigold Mendoza, Budget and Finance Director for YLAC 2024 UP Agribusiness Society, and Ms. Rachel Behek, Program and Participation Director ng UP Agribusiness Society, and both students ng UP Los Baños. Thank you very much. Maraming salamat po. po. Yes, ayan. Thank you, thank you.